Welcome to Alpha Serye. Tuklasin ang mga kwento ng buhay at pag-ibig na puno ng kilig at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment para sa mas marami pang kwento. Totoo? Oo naman, bakit hindi? Yung petsa na yun ang dahilan kaya tayo nagtagpo. Sabi nito. Masaya ka ba na nagkakilala tayo? Tanong niya. Hindi niya sinasadyang lambingan ng kanyang boses. Oo naman. Ikaw? Oo rin naman. Kung walang nangyari ng petsa na yun, wala sana akong kinatutuwa ang pet dog ngayon na nagngangalang March 1. It's a very good name. So, it's official? March 1 is our dog's name and his nickname is Marchie. That's a good nickname. Pwede na akong maging nanay. Marunong na akong magbigay ng pangalan eh. Ang lakas ng tawa nito. Sinundo uli siya ni Alex ng sumunod na mga araw. Kung aalalahanin na 2:00 ng madaling araw ang uwi niya, ay lubhang nakakapagpataba ng puso niya yun. Tinanggihan na niya ito pero nagpumulit ito. Ayon dito, nakabakasyon pa naman daw ito sa trabaho. Ang ilang kasama niya sa trabaho, may asawa na pero mag-isa pa ring umuwi. Magkasama sina Celine at Alex na dumating sa korte sa unang araw ng pagdinig ng kaso nila laban kay Billy. Magkatabi silang nakaupo, likuran ng abogado nila. Halos kompleto pareho pamilya niya at ni Alex. Si Billy na kasalukuyang nakakalaya sa pamamagitan ng piyansa ay mukhang kalmado lang. Pangiti-ngiti pa ito habang nakikipag-usap sa abogado. Hindi ito lumilingon sa gawin nila. 36 na ito, edukado, tapos ng kolehiyo at nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya hanggang sa matanggal ito. Magta3 taon na ang nakararaan. Drugs ruined his life. Hindi raw yun ang unang kaso nito, kundi may iba pa. Naareglo lang daw ng pamilya nito ang mga mahihirap na biktima, kaya hindi ito nakulong. Pareho sila ni Alex na walang balak magpaareglo. Magiging masaya sila na makulong si Billy upang hindi na ito makapamirwisyo ng ibang tao. Bumaling siya kay Alex at nakita niyang seryosong sinusulyap-sulyapan nito si Billy. Tumitiim ang mga bagang nito kapag nakikita nitong tumatawa ito. Pwede mo bang hawakan ang kamay ko? Mahinang sabi nito sa kanya. Maya-maya, tumalima siya. Bakit? Tanong niya. Kailangan ko lang na magre-remind sa akin na hindi ako dapat tumayo rito at sugurin ang gagong yun upang pagsusuntukin. Tinatansya niya kung nagbibiro ito o hindi. Mukha namang seryoso ito kaya hindi na niya binitawan ang kamay nito. Gayunman, patuloy nitong pinukol ng matalim na tingin si Billy. May violent tendencies pa si Alex? Yun ang laman ng SMS na ipinadala ni Celine kay Erica. Pinag-uusapan nila ng umagang yun ang nangyari sa unang pagdinig sa kasong isinampa nila ni Alex laban kay Billy. Tinawagan na siya nito. Bakit mo na itanong? Ikinuwento niya rito ang nangyari sa korte ng nagdaang araw habang magkatabi sila ni Alex. Ang pagpapahawak nito sa kanya ng kamay nito upang mapigilan ito na sugurin si Billy. She told Erica the exact words Alex used. Luckily, nothing untowards happened until the hearing was finished that day. Nabanggit din niya rito ang napuna niyang pagtitimpi nitong sugurin si Richie nang sunduin siya nito minsan sa opisina at aksidenteng makatagpo ang dati niyang nobyo. Siguro kung hindi ko pa siya niyayang umuwi, kahit di pa ubos ang coffee ko, baka sinugod na niya si Richie at nagkagulo na. Anya. Nasabi ko na ba sa'yo na isa sa mga hobbies ni Kuya Alex boxing? Baka gusto niya na ng kaunting ensayo. Natatawang sagot nito. But seriously, hinihintay niyang ituloy nito ang sinasabi. May pagka-war freak talaga si Kuya Alex, pag-amin nito.
But that was before, nung high school at college pa yan. Madalas na makipagsuntukan yan. Kaunting provocation, nakikipagbasag ulo. Pero nag-mature na siya. Yun nga ang isa sa mga dahilan kaya nag-take up siya ng boxing para may mapagbuhusan siya ng anger niya. Hindi aangal ang punching bag at speed bag kahit bugbugin niya ng bugbugin. Tumawa ito. Sabi niya, effective naman daw yun. Nabawasan daw ang pagiging war freak niya. Nabawasan lang? Hindi nawala? Tingin ko naman nawala. Tugon nito. Taon na raw ang binibilang na hindi nababalitaan ng mga ito na nasasangkot sa basag ulo si Alex. Sobrang galit lang daw siguro ang nararamdaman ni Alex kay Billy, kaya nakakapagbitiw ito ng ganoong salita. Sa tingin daw ni Erica, ay hindi naman ito tototohanin ang banta na sasaktan si Billy. Malaki raw ang respeto ng kuya niya sa mga awtoridad at hindi raw ito gagawa ng gulo sa loob ng isang korte, lalo na at naroon ang pamilya nito. Si Richie, wala naman siyang kasalanan kay Alex. Anya. Tila nag-isip ito. Baka naman nagsiselos. Sinundan ito ng malutong na tawa ang sinabi. Seloso talaga yon. She was happily speechless for a while. When Celine stepped out of the elevator and into the lobby of their office building, she felt like she was stepping on the clouds. Magaan ang mga paa nito. Alam niya naghihintay na sa kanya si Alex. Siguradong kausap at kabiruan na nito ang mga gwardya. Nagtaka siya na makita niya ang ilang empleyado sa lobby. Usually at that time, the lobby would be a ghost town, except for the sleepy guards. Napatingin ang halos lahat ng mga ito sa kanya. They had excited, agitated looks on their faces. Ano ang nangyari? Did an alien spaceship land near the building? O may manananggal na naligaw sa gusali nila? Hinanap niya sa isang security guard si Alex. Nasa kotse na raw ito at doon naghihintay. Tinungo niya ang kotse nito. Agad itong lumabas ng sasakyan na makita siyang parating. Hindi gaya ng mga nadaanan niyang tao. Wala siya napansing kakatwa rito. Kung may nangyari mang gulo o anuman sa loob ng gusali na naging dahilan pang dumagsa ang ilang usyosero doon, wala sigurong kinalaman doon. Baka naman, kumalat ang balitang may isang gwapong lalaki nakatambay sa loob, kaya naglabasan ng mga empleyadong yun upang mag-usyoso. Walang aberyang naiuwi siya nito. Can I ask for a good night? You know, sabi nito sa kanya. Nang ihatid siya nito sa pintuan. Ngumiti siya. Hindi ko alam, sagot niya. A good night kiss? It depends on where that good night kiss would land. He kissed her on the forehead. She knew it was just a matter of time. Alam niyang pareho na silang may nararamdaman sa isa't isa. At araw-araw ay yumayabong yun. Naririnig niya ang kabog ng puso nito kanina habang hinahagkan siya nito. She knew he would soon say I love you to her, and it would not be because he was suggesting a name for a cute dog. Tinatalo na siya ng antok nang makatanggap siya ng tawag mula kay Richie sa cellphone niya. Napasimangot siya. Wala sa phonebook niya ang numero nito pero dahil sa dami ng ipinapadala nitong SMS sa kanya araw-araw, nakabisado na niya ang number nito. Labag sa loob na sinagot niya na ito. Naghikab pa siya upang ipaalam dito na inaantok na siya at kailangan na niya ng katahimikan. Kahit kailan, nakakainis tong tsumempo. Gusto na tuloy niyang magkahinalang sinasadya na lang nito na asarin siya. Baka lang gusto mo kong dalawin. Bungad nito sa kanya. May bahid ng sarkasmo ang tinig. Naghikab uli siya. Bakit? May sakit ka? Meron. Sipon? Hindi mo alam?
Alin ang hindi ko alam? Binugbog ako ng boyfriend mo. Wrong number. Sabi niya bago niya ito diniskonekta. Tumawag uli agad ito at labag uli sa kalooban niyang sinagot niya ito. Ano yung wrong number na sinasabi mo? Wrong number ka dahil wala akong boyfriend. Pangangatwiran niya. Wag mo na kasing ikaila. Ikinahiya mo ba siya? May itsura naman ah. Wala akong idea kung ano yung sinasabi mo. Yung Alex, boyfriend mo na yun, di ba? Hindi ko siya boyfriend. Sinungaling siya kung ganun. Natigilan siya. Ipinagkakalat ba ni Alex na nobyo niya ito? Bakit? Ano ba ang sabi niya sa'yo? Kailan ba kayo nag-usap? Kanina lang, sagot nito. Nagkwento ito. Nagkausap? Magabandang alauna raw kanina ng umaga, nagkita ito at si Alex sa parking area ng gusali nila. Pauwi na raw to nang dumating naman si Alex upang sunduin siya. Hindi na siya araw-araw nasusundo ni Alex dahil pumapasok na uli ito sa trabaho. Gayunman, masaya na rin siya na kahit minsan o 2 beses sa isang linggo ay napag-aaksayahan siya nito ng oras upang sunduin. Madalas na nakikiparada talaga si Richie ng sasakyan nito sa kanila dahil maliit ang paradahan sa tabi ng gusaling pinapasukan nito. Agad daw na naalala at nakilala ni Richie si Alex. Tinangka nitong kausapin si Alex. Alam daw nito na mabigat ang loob niya rito at gusto nitong makipaglinawan dito. Matalim agad ang tingin niya sa akin, sabi sa kanya ni Richie. Kahit naman sino, pag nakilala ka na, pupukuling ka na lagi ng matalim na tingin. Usal niya sa sarili. Baka nga yung iba na sadyang mainiti ng ulo ay hindi lang tingin ang ipukol dito, kundi yung mga bagay na solido at nakalilikha ng bukol. Biniro daw nito si Alex, pero sa halip na tumawa ay sinugod daw niya ito at walang sabi-sabing sinuntok. Pagkatapos ay binantaan daw ito ni Alex na wag na raw itong didikit-dikit sa kanya. Ang sumunod na narinig niya ang nagpatigagal sa kanya. Mahal na mahal ka raw niya. Pag nabalitaan daw niyang binastos uli kita, ay malilintikan ako sa kanya. Sinabi niya yun? Paniniguro niya. Kailan ba ako nagsinungaling? Madalas, walang gatol na sagot niya. Not this time. Nagsasabi ako ngayon ng totoo, Celine. Paano niya sinabi yun? Paano ang pagkakasabi niya? I mean, yung exact words niya. Pag nabalitaan kong binastos mo uli si Serene, malilintikan ka sa akin. Hindi yan. Yun yung sinabi niya sa akin. Yung isa pa, yung bago yun. Hindi ko na maalala. Yung may mahal. Bulalas niya. Yun nga, mahal na mahal ka raw niya. Exact words, please. Mahal na mahal ko si Celine at pag nabalitaan kong binastos mo siya, babasagin ko ang mukha mo. Pilit pa nitong ginagaya ang boses ni Alex. Iyon daw ang eksaktong mga katagang binitawan nito. He said it with utter conviction. OMG! Bakit daw kailangan itong ulitin pa yun? Hindi raw ba sinasabi sa kanya yun ni Alex? Sawang-sawa na nga akong marinig yun. Sabi niya, bago siya humandang umiwas sa kidlat, tumatama sa mga sinungaling na gaya niya. Siyempre, basta ba ito pasisindak? Sinugod din ito sa Alex. But Alex was fast and Richie did not know what hit him. 2 suntok daw ang tumama sa mukha nito at 2 sa katawan bago may dumating na 2 gwardya at inawat ang mga ito. Sapat na ang mga suntok na yon upang magpahatid sa ospital si Richie. Tila raw may nabaling buto sa mukha nito. Isang kaibigan ang sumama kay Richie pagtungo nito sa ospital. Dahil kilala ng mga gwardya si Alex, hinayaan lang ng mga ito ang binata. Hindi naman daw kasi nagreklamo sa mga ito si Richie. Walang reklamo, walang kaso. Halos kababalik lang daw ni Alex sa loob ng sasakyan nang dumating siya sa lugar. Kalmado at casual lang ang mga galaw nito. Wala siyang napansing anuman dito. Ayaw lang siguro nitong mag-alala siya. Yun nga lang, karapatan niyang malaman ang nangyari.
Karapatan niyang malaman na may mukha itong pinadugo ng dahil sa kanya. Siya ang dahilan kaya nagpag-abot ang dalawa. Naghihintay lang siguro ito ng tamang oras upang ipaalam yun sa kanya. Imposibleng hindi niya mabalitaan ang insidenteng yun. O yun ang gusto nitong mangyari. Ang sa iba na lang niya malaman ang tungkol sa insidente. Ayaw niya na ng gulo pero parang gusto niyang matuwa na sa dalawa ay malinaw na si Alex ang nakalamang. Wala siyang nakita ni kapirasong galos sa maamong mukha ni Alex. Ibig sabihin, hindi nakatama kahit isa si Richie. Mababawasan na siguro ang yabang ng taong to. Bulong niya. Nawaglit sa isip na kausap pala niya si Richie. May sinabi ka? Tanong nito. Mabuti at hindi pa narinig ang sinabi niya. Sabi ko, hindi dapat nangyari sa'yo yan. Dapat mas marami kang suntok na natanggap sa loob niya. Anong magagawa ko basag gulero pa lang ang syota mo. Ikaw naman kasi ang nagsimula. Paano raw mangyayari na ito ang nagsimula gayong maayos naman daw ang naging paglapit nito kay Alex? Nakangiti pa raw ito at walang balak kundi ang tanungin si Alex kung ano ang ugnayan nila. Kung sasabihin daw ni Alex na may relasyon na sila, iiwasan na raw siya nito. Napakagandang mga pananalita pero duda siya kung totoo yun. Likas na bastos si Richie at lalong nagiging bastos ito kung naiinis ito sa kaharap. 100% sigurado siya na asar ito kay Alex. Dadalawin mo ba ako? Tanong nito. Nasaan ka ba? Binanggit nito ang pangalan ng ospital. Ipagdarasal na lang kita, sabi niya. Magbibigay ako ng mas karo sa pari. Parang patay naman ako niyan. Kung ayaw mo, wag na lang. Dalawin mo na lang ako. Kakapirasong sugat, sabi niya. Hindi naman kasi dinadala sa ospital yung kakapirasong sugat, sabi niya. Wag mo na akong dalawin bilang ex. Dalawin mo na lang ako bilang kaibigan. Hindi naman tayo magkaibigan, sabi niya. Wag na nga lang. Di bali na lang, sabi nito. Bago nawala sa kabilang linya. Nakaramdam siya ng awa para kay Richie, pero lahat naman ng masamang nangyari sa kanila ay kasalanan nito. Sana lang ay matuto na ito ng aral at magbagong buhay na ito. Kapag hindi ito tumigil sa panloloko ng mga babae at sa kayabangan nito, baka hindi lang mga suntok ang matanggap nito sa susunod. Inisip niyang tawagan si Alex. Gusto niyang pagalitan ito. Pero paano niya gagawin yun kung ngayon pa lang ay napakahirap na para sa kanya ang mapangiti? Lumulutang pa rin ang isip niya sa nalaman mula kay Richie. Mahal na mahal ko si Celine. Yun daw ang mga salitang binigkas ni Alex rito. It was said with utter conviction, according to Richie. Humiga siya sa kama at inilapag sa tabi niya ang kanyang cellphone. Si Marcia ay tulog na sa tabi niya. She glanced at her cellphone. She knew Alex would call her. He should call her. May dapat itong sabihin sa kanya. She could not wait to hear it. Please like, subscribe, notify,